Hello mga kaola, welcome po ulit dito sa aking channel sa Kaola Loka. For today's video ay pag-uusapan natin yung mga paulit-ulit na tanong ng mga nagko-comment na mga namumroblema na ng mga utang nila sa OLA. Bibigyan po natin ng linaw yung ibang kasagutan. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mo namang kalimutang mag-like, subscribe at pindutin na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga susunod ko pang video. Pero bago ang lahat, nais ko po muna magpasalamat sa mga nag-like, subscribe sa aking mga videos. Maraming salamat po, at lalong na po doon sa mga nag-share ng ating mga video. Maraming salamat din po. At sana po marami pa pong makapanood ng ating video ng mga katulad nating nahihirapan at namumroblema na dito sa mga OLA agent na grabe po mangharas. At kung ngayon hanggang ay nakakatanggap pa kayo ng mga pananakot at panghaharas, unahin na natin mga lodi yung mga paulit-ulit kong nababasa dito sa aking comment section na ano na daw ang gagawin nila, at tinitext na silang ipapabarangay daw sila at magkikita daw po sila ng mga OLA agent doon sa barangay. Kaya natatakot na po sila, ano daw po ang dapat nilang gawin. Ito po yung sagot ko mga kaola. Ayon po sa aking mga research doon sa mga ibang mga content vlogger, nagbasa-basa pa ako ng mga comment section nila din. Wala po ni isa pong comment akong nabasa na napuntahan daw sila sa barangay at nagsettle daw sa barangay. Wala pa po akong nababalitaang pinuntahan talaga sa barangay. Kasi una po, hindi naman po yan papanigan ng barangay at hindi naman po yan aasikasuhin ng barangay. Pangalawa, yung sa akin mga lodi, ilang beses na po akong nakatanggap ng ganyang mga text na mag-settle daw sa barangay, magkikita daw kami, may kasama daw silang mga team nila na dun daw magkikita-kita daw kami sa barangay, mag-a-arrange daw sila ng schedule kung kailan. Pero 2 buwan na paulit-ulit lang po yung text nila na magkikita daw kami sa barangay at ipapabarangay ako. Ngunit hanggang ngayon 2 buwan na po, wala pong nangyayaring pagpapabarangay. Kaya kung ikaw ay nakakatanggap ng ganyang mga text, wag nyo pong papansinin at pananakot lang po nila yan para magbayad po kayo. Kung napapansin nyo yung mga text mga kaola, sa bandang ibaba na naman ng mga yan, o yung pangalawang text nila, aaloking ka ng partial o bibigyan ka ng discount para magbayad ka kasi tinakot ka na sa una nilang text na ipapabarangay ka Kaya mag-iisip-isip ka naman na dapat bayaran mo na kasi tinakot ka na, o di kakagat ka dun sa mga binibigay nilang offer na bibigyan ka ng discount o kahit magpartial ka. Wag nyo pong gagawing magpartial mga kaola. Hindi po papasok yan sa doon, hindi po makakabawas yan doon sa inutang nyo, yung pinartial nyo. Baka mapunta lang po yan doon sa bulsa ng mga OLA agent na binayaran nyo. Kaya kung gusto nyo pong magbayad, dapat po bayaran nyo ng buo mga kaola. At doon po mismo sa apps, doon po kayong magbayad. At pagkatapos nyo magbayad, screenshot nyo po para may ebidensya po kayo na tapos na po yung utang nyo at nakapagbayad na po talaga kayo. Wag po kayong magbabayad dun sa mga OLA agent na nagte-text sa inyo na nagbibigay ng number na dun daw kayo magbayad para may discount kayo. Wag nyo po yung gagawin mga kaola. Ito po ang pangalawang mga katanungan na palagi ko pong nababasa sa aking comment section o kahit sa ibang mga content vlogger na nag-update tungkol po sa mga OLA, ay nababasa ko rin po ito, yung mga katanungan na kung totoo po bang kakasuhan ng mga OLA yung mga taong hindi nakapagbayad ng utang.
Sa panunood ko po ng mga ibang content vlogger at sa pagbabasa-basa na rin po ng mga comment section nila, wala po ni isa pong nakasuhan o nabalitaang may sinampahang kaso ng mga OLA agent na yan. Kaya wag na wag po kayong matatakot sa mga text ng mga ganyan na may kaso na daw kayo, ihain na dun sa higher department nila at ipapasa na lang daw sa NBI. Wag na wag po kayong maniniwala ng mga ganyan. Sa akin, ilang ulit po akong nakareceive ng ganyan mga text blast na mga yan, mga pananakot na mga ganyan na may kaso na daw ako. Una-una yung kasong small claim. Tapos susunod yung estafa. Tapos yung pangatlo dyan yung abandon of loan. Yan yung mga susunod-sunod na ibibigay na mga mensahe sa inyo na mayroon na kayong kasong mga ganyan. Wag na wag po kayong maniniwala sa mga text ng mga ganyan ng mga OLA agent na yan. Kasi 2 buwan po akong hindi nakapagbayad, ni isa po wala po akong natanggap na demand letter galing sa korte o kahit saan galing pa man yan, wala po. Kaya wag na wag po kayong matatakot sa mga ganyang mga text blast ng mga OLA agent na mga yan. At tatandaan nyo lang po, yung kasong fraud po ay pwede lang pong isampa sa mga OLA na nangutang. Pwedeng kasuhan ng fraud kung dinaya nyo po yung mga dokumento na ipinasa nyo doon sa OLA na inutangan nyo. Mga faking ID, mga faking pangalan, faking address. Yun lang po yung pwedeng kasuhan doon ng mga OLA na yan. Fraud po yung pwedeng ikaso sa mga taong gumagawa ng ganon. Kung ikaw hindi ka namang nagdaya ng mga dokumento mo, tama yung ID mo, tama yung mga address mo, yung mga contact mo, wala po. Wag po kayong mag-alala. Pangatlo mga kaola, ito karamihan din ng mga problema dito palaging tanong din ito kahit sa ibang mga content vlogger, nababasa ko rin itong mga katanungan ng mga ito bakit daw nakokontak ng mga OLA agent kahit hindi naman po nakalagay doon sa contact reference nila? Bakit daw natatawagan? Kasi po mga kaola, ganito po kasi mula po nang nag-install pa lang kayo ng apps na yon, saka nag-apply kayo, nag-fill up po kayo ng form at in-accept nyo po, inallow nyo po lahat ng mga lumalabas doon, yung mga permission bago kayo makapag-apply, mga permission doon na allow your contact, allow your social, access your media, yung mga ganon, yung gallery. Pag-install pa lang nyo, ay nakukuha na po yung mga lahat ng data ng cellphone nyo ng mga OLA agent na mga yan. Kaya wag na wag po kayong magtataka kung bakit po natatawagan ng mga OLA agent yung ibang contact nyo kahit hindi naman po nakalagay doon sa contact reference nyo. Yan po mga kaola. Kaya wag na wag po kayong magtataka kasi gagawin po lahat ng mga OLA agent na yan ng paraan kapag hindi na po kayo nakokontak, maghahanap na po kayo dun sa nakuha nila, maghahanap na sila dun sa nakuha nila mga data sa cellphone nyo na pwede nilang kontakin para yung kinontak nila, sila na yung pursige sa yung magbayad kasi sila na yung kinukulit mga kaola. Ito yung panghuli mga kaola, pang-apat na katanungan palagi kong nababasa dito sa aking comment section. Paano daw nila maya-handle yung ganitong karaming OLA na nautangan nila? Hindi na daw nila alam yung gagawin. May higit 10 o 15 OLA ata yung nautangan ng mga ito Ano daw po yung dapat nilang gawin? Ito lang po yung payo ko mga kaola sa inyo. So, yung mga ganitong problema mga kaola, yung mga marami ng utang na hindi na kaya bayaran, ang may papayo ko lang dyan mga kaola yun unahin nyo po gawin ay dedma, relax, mag-focus lang po muna kayo sa buhay nyo. Tapos yung dapat yung gawin dyan sa mga OLA na marami nyo na utang,
na hindi nyo na kayang bayaran o problema na kayo ng grabe, ganito lang yung po yung gagawin nyo. Una, search nyo po sa website ng SEC kung aling ola sa inutangan mo yung lisensyado o legit. Yun lang po yung unahin nyo. Hayaan nyo po muna yung mga ibang ola na inutangan nyo na hindi naman lisensyado o revoke na. Basta yung legit po yung unahin yung problemahin. Kasi yan po yung unang baka pumunta sa inyo o baka pwede kayong bisitahin talaga sa inyo. Yan yung po yung mga legit, yung mga pupunta po sa inyong bahay. Kaya yan lang po yung unahin yung asikasuhin o problemahin. Yung mga ibang ulan ninyo na hindi naman legit o revoke na yung mga lisensya, hayaan nyo lang po muna sila. Pag gusto nyo na po silang bayaran, install nyo po ulit yung, halimbawa nagpalit kayo ng SIM card, install nyo po ulit yung SIM card nyo, tapos pasok po kayo ulit dun sa apps na inutangan nyo, dun po kayo ulit mismo magbayad. Kahit yun lang po yung, magkano lang po yung nakuha nyong pera dun, kahit yun lang po, hindi na po maghahabol yan. Kasi wala namang pong habol sa inyo. Yung mga hindi na po yan lisensyado mga revoke na po yan Kahit saan kayo dumaan o dumating, wala pong habol ng mga yan, ng mga revoke na, yung mga wala nang lisensya. Kaya mapayo ko lang po, unahin nyo po yung mga legit para wala po kayong problema, mabawasan po yung mga stress nyo. Yun lang po mga kaola. At kung nakatulong sa inyo yung video na ito, huwag nyo namang kalimutang mag-like, subscribe at pindutin yung notification bell para updated pa kayo sa mga susunod nating video mga kaola. Marami pong salamat.